be something so good. So good. So good. So good. I think we could be something so good. Something so Guys, finally dumating na nga dito sa Motor Trade ang 2025 model na Honda Click 125. So at first guys, hindi nyo mapapansin ano yung pinagkaiba ng 2024 model sa 2025 model, pero mamaya mapapansin nyo rin. Kaya naman in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features, at the same time yung updated price niya ngayong buwan. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong scooter na to. Let's go! So, before na muna natin ikutan tong si Honda Click 125 2025 model, guys, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this scooter is powered by 125cc, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam liquid cooled at ESP+. Ito ay merong max power na 8.2 kilowatts at 8,500 RPM and max torque of 10.8 Nm at 5,000 RPM. At ito ay may malaking fuel tank capacity na 5.5 liters, kaya naman sa long ride ay hindi ka naman bibitin pa. Plus, sinamahan pa na napakatipid na fuel consumption na kayang umabot up to 50.3 km per liter. So, alam naman natin guys na yung unit natin o yung motor ko is Honda Click. Dahil nga nagustuhan ko sa Click is aside sa napaka-fuel efficient, napakaangas ng forma, at napaka-compact, no? Kahit saan mo dalhin, kahit saan mo gamitin, pwedeng-pwede siya. No? Plus na lang yung kanyang overall or yung kanyang looks. So, ngayon guys, merong available dito na color variant na red at meron ding white nito. So, ito yung color white variant guys, pero nabili na siya, kaya nasa labas na siya. So, pakita ko lang muna sa inyo yung itsura nung white. So, at first guys, hindi nyo talaga makikita yung difference nung old dito sa bago. Pero, kung tititigan nyo maigi, mapapansin nyo napakalinis na design, walang decals, kundi emblem lang. Ayan, yan lang yung makikita nyo, emblem na Click. At dito, yung sticker na Honda. And for me, mas konti yung design, mas malinis tingnan, mas goods na goods sa akin. Kasi gusto ko kasi sa isang motor na wala masyadong maraming decals or hindi masyado colorful. Para kahit ganun, if ever may plano tayong mag-upgrade, ayan, pwedeng lagyan natin ng decals na gusto natin. So, balik na tayo guys doon sa ating Click. So, sa front guys, wala kayong mapapansin na pinagbago dito. Pero meron siyang tinanggal dito guys, si Honda, yung kanyang sticker dito na Click. Merong sticker dito na Click. Yung iniwan niya na lang is yung sticker dito na Honda. So, kita nyo naman, napakalinis ng design. Wala nang kayong iba makikita ang sticker dito, kundi yung brand lang niya na Honda. Tapos, syempre, nandito pa rin naman yung kanyang napakaangas na eyeline. Tapos, yung kanyang headlight na naka-LED. Ginamitan pa rin naman siya ng typical telescopic fork suspension with wavy disc brake, single pat piston brake caliper. Na-combi brake pa rin. Ayan yung sticker niya. Tapos, yung kanyang mags. So, sa mga nagtatanong guys, this one is yung premium version. Mapapansin nyo guys na premium version siya kasi yung mags niya hindi siya black. Kung black to guys, standard version to. So, mas mahal ito konti doon sa standard version. Pero yung specs, features, same lang naman. So, ito yung tire niya guys, tubeless pa rin. At syempre, ito ay merong tire size sa front na 90 by 80 by 14. Ayan. Tapos dito sa side, ito yung side niya guys. Wala nang decals, sticker na lang na Honda. Ayan guys, so napaka-minimalist lang din. Tapos ito yung kanyang emblem na, ayan, naka-emboss, no? Premium. Hindi siya plastic guys. Legit na emblem na, ayan, para siyang naka-chrome. No? Meron kasing aftermarket na emblem guys na plastic or acrylic, pero this one guys napaka-solid na metal. Ayan. Tapos, dito sa side, ayan yung kanyang side profile guys. And kung mapapansin nyo din, pagdating sa grab bar, same pa rin kagaya ng dati. Ayan. Para siyang naka-matte brown, no? Or para siyang dark bronze yung kulay niya sa personal. Ayan. So, dito tayo sa dashboard. Dito sa dashboard, guys, ganun pa rin kagaya ng dati. Digital instrument panel pa rin naman. May pindutan na select at set para sa
pag-change ng time at saka pag-set ng oil change indicator at pag-reset ng trip 1 or trip 2. Tapos dito, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch off. Dito is yung kanyang electric start. Tapos nandito yung kanyang front pocket. Meron na din siyang USB charging port. Pwede pagsaksakan ng phone. Habang naglo-long ride kayo, pwede nyo ilagay dito. Or else, bumili kayo nung ayan, Moto Wolf na cellphone holder na kagaya nung sa akin. Tapos, ito yung kanyang isa pang shallow front pocket na paglagyan ng coins. And, yung kanyang malawak na footboard, guys. Sa mga nagtatanong, ito po ay merong under-seat storage na 18 liters. No, hindi po kasya yung half face or full face helmet dito, pero marami na kayong mailalagay. So, if I were you, kung gusto niyo ng mas malaki compartment, magpakabit kayo ng top box. Kagaya nung ginawa ko sa akin. So, dito guys, ayan, meron siyang sticker dito na liquid cooled. Equip pa rin siya ng side stand switch. Pag binaba mo to, automatic mag-off yung makina niya. Siyempre, yung foot peg ng angkas, naka-rubberized. Nandito yung kanyang filter. Ayan, tapos nandito yung kanyang CVT. Of course, dyan yung kanyang belt drive, center stand. And sa mga nagtatanong, ganun pa rin naman, naka-monoshock unit swing suspension. So, kung i-upgrade to by year 2026, gugustuhin nyo bang magkaroon siya ng dual shock absorber? Paki-comment naman sa baba. And sa tire, ganun pa rin naman guys, tubeless at may tire size sa likod na 100 by 80 by 14, mas pinalapad. Ayan. And for me, goods na goods sa akin yan. Tapos dito, ayan guys, taillight niya, same pa rin naman. LED din yung turn signal light. Pero if I were you guys, pag bibili nyo itong si Click, mag-upgrade kayo ng aftermarket na cover dito para hindi madaling, ayan, mabali to. No? Anyway, premium naman siya, hindi naman siya yung kagaya ng ibang turn signal na malambot. Pero para mas safe, no? Mag-upgrade kayo ng pang-cover dito, kagaya dun sa ginawa ko sa aking Click. Ayan, may ilaw pa rin ang plaka dito guys, naka-reflectorize pa rin for added visibility during your night ride. Ayan, plate holder. Tapos dito yung tambucho niya, same pa rin naman, wala namang pinagbago. Ayan, yung kanyang exhaust end cap, dark silver. And this one guys, meron siyang maliit na parang tire hugger dito. Pero nag-upgrade ako dun sa akin guys para hindi masyado maputik. So, nandito pa rin guys yung kanyang ACG or alternating current generator. So, pag once na pinandar nyo to, tahimik na lang. So, for me, goods na goods yan. At ito yung kanyang side profile dito sa kabila. Ayan. So, sa mga nagtatanong, ano ba yung seat height ng scooter na to? So, my height guys is 5'5". Meron tong seat height na 769mm at ground clearance na 131mm. Kaya naman guys, kung mayroon kang height na kahit 5 flat, kahit mo tong abutin. Kung 4'9" naman, kaya pa rin naman. Pero yun nga lang, naka-tiptoe tayo pag nakaupo tayo kay Click kasi medyo mataas nga lang yung seat height niya. Ako guys, 5'5" yung height ko, pero medyo naka-tiptoe pa rin tayo dito. And this one guys is ideal din sa mga beginner at lady rider. So ngayon guys, kung interested naman kayo dito, pag-usapan natin yung kanyang presyo. At kung interested kayo dito kay Honda Click 125 premium version, ito ngayon ay merong updated price sa Motor Trade guys na 86,900 spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, ang down payment is 6,600 at monthly sa 3 years na 4,381 at rebates na 500. So, itong scooter na to guys is available lamang dito sa may Motor Trade Santo Tomas. Ilalagay ko na lang yung full address dyan sa screen, maging sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So, ayun na nga guys, tapos na nga natin ikutan si Honda Click 125. Ano yung masasabi niyo sa scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian nito kung bakit ito yung bibilhin nyo ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na tayo nito. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!